Pinagkasundo ni Kristo ang Diyos at mga tao, kaya't napatawad tayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Kung magkasala sa iyo ang kapatid mo, puntahan mo siya at kausapin ng sarilinan. Kapag nakinig siya sa iyo, ang pagsasama ninyong magkapatid ay napapanauli mo sa dati at napapanumbalik mo siya sa Ama. Ngunit, kung hindi siya makinig sa iyo, magsama ka pa ng isa o dalawang tao upang ang lahat ng pinag-usapan ninyo ay mapatunayan ng 2 o 3 saksi. Kung hindi siya makinig sa kanila, sabihin mo ito sa pagtitipon ng simbahan. At kung hindi pa siya makinig sa natitipong simbahan, ituring mo siyang hentil o isang publikano. Sinasabi ko sa inyo, anumang ipagbawal ninyo sa lupa ay ipagbawal sa langit, at anumang ipahintulot ninyo sa lupa ay ipahihintulot sa langit. Sinasabi ko pa rin sa inyo, kung ang 2 sa inyo rito sa lupa ay magkaisa sa paghingi ng anumang bagay sa inyong panalangin, ipagkakaloob ito sa inyo ng aking Amang nasa langit, sapagkat saan man may 2 o 3 nagkakatipon dahil sa akin, naroon akong kasama nila." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Pwede bang batiin ang katabi ng magandang tanghali? Mga kapatid, ang bawat isa po sa atin ay napabibilang sa isang pamayanan. Masasabi natin ang ating pamilya ay isang maliit na pamayanan. Tayo, kapag umuwi tayo sa ating tahanan, yung barangay natin ay isang pamayanan. Kapag kayo ay napabibilang sa ating mga ministries, masasabi natin yan ay isang pamayanan. Pero alam natin mga kapatid, na ang isang pamayanan o ang isang komunidad ay hindi perpekto. Tama po ba? Walang komunidad, walang pamayanan na perpekto. Bakit? Una sa lahat, ang bumubuo ng isang pamayanan, ang bumubuo sa isang komunidad ay tayong mga tao. At alam natin na ang bawat isa sa atin may pagkakamali. Ang bawat isa sa atin may pagkukulang, may kahinaan, may limitasyon. Aminado po ba tayo doon? May pagkakamali tayo. Hindi lahat alam natin. Hindi tayo perpekto. At kung ganun masasabi natin mga kapatid, ano ang responsibilidad natin bilang tayo ay miyembro ng pamayanan? Una, dapat tayong matutong magtama ng mali sa ating kapwa. Dahil ang pagtatama ng mali sa kapwa ay hindi lamang pagtingin sa kanyang mga pagkakamaling nagawa, kundi ang pagtatama sa ating kapwa ay nangangahulugan na gusto nating itama kung ano yung kanyang pagkakamali.
Kasi minsan, ayaw nating magtama kasi ayaw nating makasakit ng kapwa. Ayaw nating magtama kasi minsan, aminin natin o hindi, kinukonsinti natin ang kanilang mga mali na ginagawa. Pero saan ba nakaugat ng pagtatama, mga kapatid? Sa iyong pagmamahal sa iyong kapwa. When you start to love the person, you must always correct the person. And you must not tolerate the person. Magandang halimbawa po yan sa isang pamilya. Ang mga magulang, lagi pong tinatama ang mga anak. Ang mga magulang, hindi dapat kinukonsente ang pagkakamali ng anak. Tama po ba? At bakit yun ginagawa ng magulang? Dahil sa kanilang pagmamahal sa kanilang anak. At ganun mga kapatid sa isang komunidad, may responsibilidad tayong itama ang pagkakamali. May responsibilidad tayong sabihan yung ating kapwa, o teka lang, parang mali yan. Yun ang unang responsibilidad natin. At ano yung pangalawa mga kapatid? Kung tayo ay marunong magtama ng pagkakamali ng iba, pero dapat marunong din tayong tumanggap ng pagtatama ng iba. Kasi maraming pagkakataon, mahilig lang tayong itama ang pagkakamali ng iba, pero hindi natin nakikita yung sarili nating pagkakamali. Madali lang natin sabihin, mali ka. Pero nakikita mo ba sa sarili mo na kailangan mo ding magbago, na kailangan mo ding tumanggap ng pagtatama ng iba? At kung tayo ay handang tumanggap ng pagtatama ng iba, mga kapatid, dapat ang disposisyon natin may pagpapakumbaba. Dahil ang pagpapakumbaba ay nagtuturo sa atin na tanggapin ang pagtatama ng ibang tao. You can correct other people, but you must also accept corrections from other people. At yun po yung mahalaga, mga kapatid, sa isang komunidad. May nagtatama at mayroong ding tumatanggap ng pagtatama sa iba. Pero aminin natin, mga kapatid, mahirap po yan, di ba? Mahirap magsabi ng totoo. Mahirap magtama ng ibang tao. Pero alam yan ng Panginoon. Kaya anong sabi ng Panginoon sa atin sa ating ebanghelyo? Kung nahihirapan kang magtama ng ibang tao at nahihirapan kang tumanggap ng pagtatama mula sa ibang tao, anong pinakamagandang solusyon? Ipagdasal mo. Pray for that person. Pero sana yung pagdarasal, wag yung ganito, Lord, ayaw niyang makinig, kunin mo na siya. Lord, ayaw mo nang niyang makinig, bahala ka na sa kanya. Pero ipanalangin mo na yung taong yon balang araw, magbukas ang kanyang puso at siya'y manumbalik para kay Kristo. At kung siya'y nanunumbalik para kay Kristo, marunong siyang tumanggap ng pagtatama at sa huli, siya din ay makapagtatama din ng ibang taong nagkakamali. Sa madaling salita po, mga kapatid, wala hong perpektong komunidad. Dahil lahat may pagkukulang, pero nagiging maganda ang komunidad kung handang tumanggap ang bawat isa. At nagiging maganda ang komunidad sa pagtanggap ng bawat isa at higit sa lahat, sa pagtanggap kay Kristo sa ating mga puso. There is no perfect community, but our community can always be beautiful if we truly accept Jesus. Kaya po sa pagpapatuloy po ng ating banal na misa, para sa araw na ito, mga kapatid, ipanalangin po natin ang kanya-kanya nating mga pamayanan. Ipanalangin natin ang bawat isa na nawa tayo ay tunay na makatanggap kay Kristo na may kapakumbabaan upang tayo'y makapagtama at tumanggap ng pagtatama ng iba. Amen.